Boss, kwarto nyo. Ito. Gusto nyo. Salamat ah. Okay lang ba kayo dyan? Naku, eto, marami pang tutuhugin. Ate Cecil, sana parati na lang tayong binibuena sa pagtitinda, no? Para katulad kagabi, maaga tayong nakauwi. Alam mo, hindi sana tayo naulilan ng maaga. Hindi sana natin daranasan yung ganitong kahirapan. At sigurado sana makatapos ka ng pag-aaral, di ba? May awa ang Diyos. Basta huwag kayong makakalimot sa Kanya. O, huwag kayong mag-alala, Nanay Tinay. Parati naman po ako nagdadasal, eh. Dapat lang, no? At saka yung pagtitinda mo ng sigarilyo at pagsampa-sampa mo sa jeep. Naku, ako yung ninenervyo sa'yo. Baka kang babagsak, ano? Huwag kang mag-alala, ate. Kaya-kaya ko yan. Sus, ang yabang naman ito. Ang dami pa ba? Marami pa yan, oh. Bilisan ninyo. Ano pa bang kalayo? Ikaw talaga, masyado kang tiwala. Relax lang, alam ko naman ikaw yan eh. Pasok. Kamusta Dave? Okay lang. Kumusta naman yung barkada sa Mindanao? Medyo taghirap na yun eh. Taggutom. Siya nga pala, tuloy ba pinapatrabaho mo sa akin? Siyempre, paluluwasin ba kita dito kung hindi? Sigurado yun. Kailan ba to? Ang mabuti pa, magkita tayo mamaya sa Malate. Sa may Adriatico. Ha? Huwag mo kalilimutan. Karating ako. Ate, bilisan mo! Wow, ganda talaga ng ate ko, ah. Bakit? Parang matamlay ka ata. Wala pa nang tinatamad ako. Tuwali ka na. Sige, mga anak, mag-iingat kayo, ha? Opo. At yung billing ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan.
wala ka sa kondisyon. Parang kasi masama ang pakiramdam ko eh. Pero wala ko ito namin, Tinay. Sige. Sige. Dadaanan niyo si Kwan, si Janet. Ay, oo. Huwag niyo kalimutan, ha? Sige, ha. Sige po. Ingat kayo, Ano ha? na ako kami? Sige. Paano ate? Iwalay-walay muna tayo. Doon muna ako sa club kasi mas marami kong suki doon eh. O, basta mag-iingat ka. Pupuntahan kita doon. Kayo rin, ingat kayo. O ano, pagod ka ba? Ako? Hindi. Ako parang tinatamad akong magtinda eh. Hay nako, hindi pa pwede yan. Naasahan sa Tina yan, ano? May problema ka ba? Ako wala. Ewan ko lang kasi may mangyayaring masama eh. So pinag-iisip yan. Tara magtinda na tayo, no? Edwin! Relax! Pare, andito yung retrato na pinatatabaho namin. Ito ba? Oo. At eto na rin yung paunang bayad. Saan ba ito matatagpuan? Nandiyan yan sa Legazpi Tower. Mga isang oras na lang, bababa na yun. Sige pare. Yun na.
iwan mo na kita, babalikan kita. Pare, ito yung pakuwang bayad mo. May problema ba? Pare, may nabundol akong babae. Pinagtitinda ng sampagita. Baka pwede pare, alamin natin kung ano nangyari sa kanya. Pambihira ka naman eh. Eh paano kung makilala ka nun? Eh di sumabit tayo. Pare, nakokonsensya ako. Kalimutan mo yun. Ang importante, malinis ang trabaho mo. Oh, kailan na balik mo sa Mindanao? Hindi ko alam eh. Baka magbakasyon muna ako 1 linggo rito. Oh, sige pa. Alis na ako. Ingat lang. Nurse? Kayo ba kamag-anak ng pasyente? Oo, Panginoon. Ano ba nangyari sa kanya? Sinulog siya kagabi sa emergency room. Nabundol ng sasakyan. Cecil. Cecil. Ate. Ano po? Chang? Oo. Kayo ba yan? Opo. Ate, nandito kami. Bakit ganun? Bakit wala akong makita? Bakit ang dilim-dilim? Nasaan ba ako ngayon? Nasa ospital yan. Bakit ang dilim, Chang? Bakit wala akong makita? Ano ba nangyari, Chang? Bakit wala akong makita? Ha? Janet? Ikaw ba yan? Bakit?
Bakit wala akong makita dyan? Anak, makakikita ka rin. Bakit? Bakit ang dilim-dilim? Wait, hindi ko kayo makita. Hinaw ka na. Ano ba nangyari? Diyan ba't wala akong makita? Sabihin mo na ako. Hindi ka bumaya na. Eh bakit ang dilim-dilim? Makakikita ka rin. Bakit wala akong makita? Ang dilim. Wala akong makita dyan. Miss, sandali lang. Bakit po, ma? Bibili ko sa pagkain. Hindi. May tatanong sana ako sa'yo eh. Nasaan ba yung kasama na bibenta rin ng sampagitan isang gabi? Ah, si Cecil ho ba? Nabundol ho siya ng sakyan isang gabi. Nasa ospital nga ho siya ngayon. Miss, nandiyan ba si Dr. Dizon? Nandiyan na po kami pa. Maghintay na lang po kayo. Salamat. Kumusta ang pasyente? Naiinip na po ang ate ko. At saka po, kasi po doktor, nag-aalala na ako sa aking pamangkin eh. At saka po isang malaking problema. Wala po kami perang pambayad sa ospital. Naintindihan ko po kayo, pero meron pa naman ng problema. Alam niyo po, sangayon sa aming pagsusuri, magkakaroon po ng pangsamantalang pagkabulan ng pamangkin sa hinang aksidente. Ngunit may pag-asa sa makakita kung darang sa isang maselang parating operasyon. Ang ibig kong sabihin, Doktor, tapatin niyo nga po ako. Ano po ang ibig niyo sabihin? pangangailangan kayo ng ibababa sa 1 milyon upang muli makakita sa sesi. Ipapapa sa 1 milyon.
Siyang, paano ho natin mababayaran tong ospital? Eh, halos sapat lang naman po yung kinikita namin ni Boyd sa pagtitinda ng sampagita. Huwag kang mag-alaala. Bayan naman akong bahalang gumawa ng paraan. Titingnan ko kung maisasanla ko yung mga luma kong alahas o maipagbili. Hindi ko na naman kailangan yung mga yun eh. Nakakaya naman ho sa inyo, Chang. Hindi. Kaya mo, Cecil, tutulong din ako. Malay mo, swertein kami ni Boy sa pagtitinda ng sampagita. Oo nga, ate. Tsaka, hindi na sigarilyo titindahin ko. Sasamahan ko na ng banana Q, sa malamig, butong pakwan, tsaka kung ano-ano pa. Para ka naman palang rolling store sa dami na ititinda mo. Oh, kumusta ang pasyente? Doc, medyo mabuti naman ho. Aling tinay, maaari na kayo umuwi kahit ngayon din. Dahil lahat ng binyo bayad na. May nagbayad isang kamag-anak ni Raw. Oh? Sino mo kaya yung tao niyo? Wala, basta sinabi, kamag-anak lang daw. Chang, sino kaya yung kamag-anak Sige, natin yun? meron kayo. Meron Salamat ako. po. Sino kaya yun, Chang? Chang, may kamag-anak pa ho ba tayo rito? Naku, wala na. Ang alam kong mga kamag-anak natin nasa Mindanao. Eh, baka malay nyo, nabalitaan nila na na-aksidente si ate, kaya nagpunta sila rito. Eh, paano naman makapupunta rito? Eh, mga patay na yun. Ako, Chang, baka hulog yun. Galing sa langit. Ito talagang batang to. Puro kalokohan. Cecil, makakauwi na rin tayo. Tayo. Alam mo, nagtataka ako doon sa sinabi ng doktor na kamag-anak dati na nagbayad doon ng malaking bill natin sa ospital. Tsaka Chang, imposible po eh. Napakalaking halaga yun para bayaran lang ng isang kamag-anak. Ewan ko. Basta ang alam ko, wala na tayong kamag-anak na buhay, patay na silang lahat. May problema ako din. Ano problema? Kailangan ko na naman ng trabaho. Ha? Eh, katatapos na ng trabaho mo eh. Kung sabihin, broke ka na. Hindi ko mapapaliwanag sa'yo eh. Mas importante, bigyan mo akong trabaho. O sige, ihanap kita. Pero, alam mo naman, di naman agad-agad yun. Hahanap pa ako ng kliyente. Mabuti pa, dito ko muna. Ako bahala sa'yo. Sa akin. Huwag mag-alala. Oh, inom ka muna. Salamat. Ayan. Oh, Dave! Napasal ka? May kailangan ka ba? Boss, natatandaan niyo ba yung kumabaho kay Don Nasito? Yung kaibigan ko? Akala ko ba nasa Mindanao na yun? Hindi po boss eh. May problema. Anong problema? Kailangan ko sana niya ni sa pagtrabaho. Sabihin mo sa kanya, relax muna siya. Magpalamig, laylo, at mag-ingat. At baka sumabit pa pangalan ko yan. At sabihin mo rin sa kanya, na oras na magkaroon ng trabaho, patatawag ko siya. Salamat po boss. Okay, Tutuloy na po ako. sige din.
Sige, mana. Sige. Ingat. O paano ate? Ito ka muna ah. Babalikan ka namin. Basta sandali lang kayo ah. Kasi mag-alala, babalikan ka namin. Sandali lang kami. Bahay lang pare. Problema. Maramo, sawang-sawa na ako dyan. Ito meron! Ama, Miss? anong nangyari? Wala. Mga lasing lang eh. Nasaktan ka ba? Hindi naman ho, kayo ho, okay. Maraming salamat po ah. Wala yun ah. Magkano ba ito sa pagkita mo?
10 piso ang 5 tuhog. Kukunin ko na, para... Lahat ho? Oh, para makauwi ka na. Sige ho, maraming salamat po. Teka, sandali. Ito. Baka gusto mo, atid na kita. Hindi ho, sige, maraming salamat. Dito, upo ka na lang dito. May susundo ba sa'yo? Ako yung kapatid ko eh. Gusto mo, samahan muna kita eh. Para wala mo nang magbasta sa'yo dito. Sige, bahala ho kayo. Huwag ka na matakot, please. Wala ka na sa panganib. Nagugutom ka ba? Hindi ho. Matagal pa ba yung sundo mo? Hindi ko nga alam eh, pero siguro padating na sila. Oh, ate, sino yung kadate mo? Eh, ako nga pala si Efren. Ah, Boyet, may nambastos kasi sa akin kanina eh. Siya yung tumulong sa akin. ganun ba? Salamat to Bigyan na ate, wing tayo. Teka sandali. Mabuti pa, hatid ko na kayo. Baka mamaya dyan, may mambasa sa inyo uli. Mahirap na, gabi na eh. Mabuti pa nga. Halika na. Halika. Sige. Ate. Ilan ba nakalaban mo? Wala. 3 lang na. Ibig mo sabihin, 3 napatakbo mo? Kasi medyo nakainom sila kaya sinuwerte. Oo, magkape muna kayo. Salamat to. Naku, alam mo, mabuti na lang nandiyan ka. Kung hindi, napahamak itong pamangkin ko. Teka, sabi mo nga pala kanina nagninegosyo ka dito sa Manila. Ano ba ang klaseng negosyo mo? Nagbabuy and sell po ako ng baka. At pagkatapos, doon namin binabagsak sa Divisoria. Ay, magandang hanap buhay yan. Pag sineswerte ho. Big time ka Hindi naman, paminsan-minsan lang. Efren, maraming salamat uli Wala yun. Sana madalo ka ulit dito. Hayaan mo, pag maluwag ako sa trabaho ko, dadalawin kita. Tinay. Aalis na po ako. Medyo gabi na ho Sige, mag-iingat ka sana ha. Sige, Cecil. Sige. Sige At binubog mo ba ako? Hindi. Salamat ulit. Sige. Boyet. Tigas ng kamao. Boyet. Ano ba itsura ni Efren? As usual, style ng lalaki, bolero. Pero huwag kang mag-alala ate, kinakartahan ko pa kung may ibubugay. Talaga ito. Naiwan yung sampagitan niya. Bale, bebenta ulit natin ito bukas. Nasa? Sir, napasyal po kayo. So, nakakasap si Ismael. Sandali lang po, katawagan ka. Sa'yo. General, pumunta na yan.
General! Kumusta ka na? Gusto kitang makausap, Slayer. Aris mo naman tawag mo. Doon mo naman sa labas. Sige. Dali! Is there a problem, General? You have a problem! Siguro dapat, huwag niyo nang isama sa pagtitinda si Cecil. Oo, Chang. Ito po. Magandang hapon, no? Aba, Efren, napasyal ka. Nandiyan mo ba si Cecil? Nasa taas. Para kaming chika. May regalo ko pang dala-dala. Manliligaw ka ba? Hindi, ako may bisita lang. Pwede ba tama na? Halika, nasa taas siya. Salamat, ah. Dali, ah. Cecil, may bisita ka. Sino ho? Si Efren. Paupuin niyo ho siya, Nay. Salamat, ah. Sige, maiwanan ko muna kayo, ha? Upo ka muna, Efren. Salamat, ha. Kamusta ka na? Ako mabuti naman. Siya nga pala, meron akong dala para sa'yo. Naku, nag-abala ka pa. Mabuti naman at napasyal ka dito. Alam mo kasi, mag-isa lang ako sa tinutuluyan ko eh. Medyo malungkot, kaya napadaan ako rito. Kamusta na nga pala yung negosyo mo? Negosyo? Sabi sa akin na itong darating daw na buwan, darating yung mga bakang in-order dito. Kaya inaabangan ko, ako sasalubong eh. Ito naman. Teka sandali, gusto mo tulungan na kita riyan? Hindi, wag na ako na lang. Hindi, sige ako na. Kaya ko naman yan eh. Madali naman itong matutunan eh. Mag-ingat ka ha, baka ka matusok. Kayang-kaya to. Aray. Oh, kita mo na. Ako na lang eh. Wala. Sasaktan ka lang dyan. Hindi, ito. Kaya na to. Ayan. Sige. Madali lang pala gawin to eh. Dali lang yan. Nakakailang ka nito sa isang araw. Mga 10. 10 tuhok. Ito pa. Sige. Tahan, makakagawa rin ako nito. Mukhang nagkakaigihan na kayo, ah. Boyet, anong pinagsasabi mo dyan? May patugtog pa kayo ng sampagita. Ikaw talaga, Boyet, ha? Tumigil ka. Friend, Oh. di ka ba nainitan? Hindi naman. Hindi ka nagugutom. Ako? Kakakain ko lang eh. Hinaan mo naman pumikap, po. Boyet, anong pinagsasabi mo dyan? Hindi, kasi ate, sabi niya sa akin kanina, mamamasyal tayo. Oh, di ba? Di ba? Eh, ikaw lang naman yata nagsasabi niyan. Hindi, naman ate. Si Efren eh. Hindi, kasi sabi niya sa akin ganun. Bagong sweldo daw siya, kaya i-treat niya tayo ngayon. Wala naman ako. Hindi, di ba? Sabi mo kanina, mamamasyal tayo. Oo. Pick up mo. Yung pick up mo. Boyet, masama sa isang batang masyadong pilyo, ha? Hindi ate talaga. Sinabi niya kanina. Oo, tama. Di ba? Diba? Mabuti pa siguro, umasyal nga tayo. O sige, ako na bahala kay inay. Ngayon din? Oo. Oo. Wala namang Ikaw. problema yata eh. Wala. Sige. Sige.
tayo. Sandali lang ha. Bibili lang merienda nyo. Para may makain tayo ha. Sandali ha. Alis na ako ha. Ang para sa kanya ha. Alam mo ate, mukha namang mabait dyan si Efren eh. Bakit mo naman nasabing mabait siya? Wala, sa tingin ko lang. Eh, maginoon naman ang dating eh. Nakapakitang tao niya lang yun. Bakit siya mabait sa atin? Anong pakay niya? Si ate naman eh. Alam mo sigurado ko, may gusto yun sa'yo. Eh, sa ganda mo ba namang yan? Sino ba naman di lalaki magkakagusto sa'yo? Siguro noon. Yung hindi pa ako bilang. Hindi, kahit ngayon. Nararamdaman ko. Pwede ba, huwag mo na akong bulahin, ha, Boyo? Paano siya magkakagusto sa akin? Eh, bulag ako. Eh, maganda ka nga. Ito na. Sarap to. Ano ito, naman teka. yan? Merienda. Nag-abala ka pa. Tawas, ayan. Paano? Oh, Efren, alis muna ako. ha? Alis muna ako, ha? Naiwan ko muna kayo para kapag-usap kayo. Gustong gusto na. Paano? Ano yun? Bakit kayo natahimik? Wala. Kasi may toll gate eh. Toll gate? Toll gate. Kasi pag papasok ka sa park, kailangan magbabayad ka. Toll gate. Ganun na ba ngayon? Oo. Paano? Kuya Efren, ikaw na bahala sa kapatid ko, Sige, salamat ha. Pwedeng kolektor yung kapatid mo Saan ko sa'yo? Nasaan yung soft drinks? Eto. Alam mo, Efren, nagtataka ako kung bakit ganito yung pinapakita mo sa amin. Kasi mabait din kayo eh. Tsaka isa pa, dahil na ako rito eh. Kaya gusto ko magkaroon ng kaibigan na nakatulad nyo. O baka naman naaawa ka lang sa akin dahil bulag ako. Hindi. Hindi dahil sa kalagayan mo. Katunayan nung una kita makita gumaan ka agad yung loob ko. Kailan mo ako nakita? Dun sa Malate. Yung nagtitinda ka ng sampagita. Ang ibig mong sabihin, hindi pa ako bulag noon? Hindi pa. Sayang, di sana nakilala na kita noon at nalaman ko kung ano yung itsura mo. Alam mo, Efren, hanggang ngayon, wala pa rin resulta yung investigasyon ng mga pulis. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila makita kung sino yung taong bumundol sa akin. Namumukhaan mo ba siya? Oo naman. At ang mukhang yun ang hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Alam mo, isa lang ang dasal ko sa Panginoon na sana makakita na ako muli. At sinusumpa ko, mabubulok sa bilangguan yung taong yun. Salamat. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo, Hindi. Sinasabi ko lang kay Efren na kapag nakakita na ako, ipakukulong ko yung taong bumundol sa akin at ipasisilya electric ako pa. Oo, tama. Dapat
dapat masili electric ka na yun eh. Di ba ano, Kuya Efren? Di ba? Dapat lang. Tama yun. Siguro mabuti pa eh. Dapat na rin tayo lumipat. Oh, buti pa nga. Halika, Tara. doon tayo. Mas maganda tanawin doon eh. Halika. Siguro doon wala na rin toll gate. Ha? Alam mo, dito na ako pinanganak sa Maynila pero ngayon lang ako nakapunta dito sa park na to. Maganda ba rito? Magandang maganda. Bago nga akong dating dito ako dinala ng kaibigan ko. Masarap kasi magpunta rito kapag nag-iisip ka. Okay, kapag may problema ka. Maganda kasi tanawin eh. Maganda ang mga halaman. Malalaki ang mga puno. Masarap ang simoy ng hangin. Para ka nasa probinsya. Gusto ko nga tumira sa probinsya dahil sawang-sawa na ako dito sa usok sa Maynila. Saan ba probinsya niyo? Wala. Wala? Wala. Mabuti pa eh. Doon ka na lang sa probinsya namin. Saan bang sa inyo? Ang sa amin, sa Mindanao. Mindanao? Hindi ba magulo doon? Noong araw, medyo magulo doon. Pero ngayon, tahimik na. Efren, pahinga muna tayo kasi pagod na ako eh. Teka sandali, medyo mainit dito eh. Mabuti pa, lumipat tayo banda ron. Hindi ko na kaya eh. Mamaya na lang, pagod na ako. Teka sandali, kumapit ka ha. Bakit? Akong bahala sa'yo. Teka, Kuya Efren, bitiwan mo ako, mabigat ako. Sanay ako dyan. Sa probinsya namin, baka ang kinakarga ko. Baka ba ako? Hindi, ibig sabihin, kapag lahat ng bakay katulad mo, ba madaling mabibenta. Milyonaryo na ako. Ikaw talaga puro kakalokohan. Pero alam mo, kahit hindi ko nababanaagan ng mukha mo, nararamdaman ko naman yung kabaitan mo. Bihira sa lalaki ang katulad mo. Salamat. Efren, may tatanong sana ako sa'yo pero huwag kang magagalit. Ano yun? Kumusta na yung pamilya mo sa probinsya? Yung mga magulang ko? Walang problema. Ayos naman sila ron. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin yung asawa mo at mga anak mo. Wala pa akong asawa at anak eh. Siguro naman may girlfriend ka. Wala rin eh. Ano? Wala kang girlfriend? Imposible. Puro kasi negosyo inaatupag ko. Kaya wala pa rin eh. Yun na lang ang kulang sa buhay ko eh. Expired na kasi yung toll gate mo eh. Si Kolektor. Ano ba yung toll gate na yan? Kanina pa yan. Kasi alam mo, dito sa park, per ora ang bayad. Overtime na tayo eh. Ganun ba? Di umuwi na lang tayo, magastos pala dito. Mabuti pa kaya, doon na lang tayo sa tinitirahan ko. Walang toll gate doon eh. Di ba, Kuya, kaya mo pa naman magbayad ng toll gate? Hindi na. Doon na kami sa tirahan. Ano? Okay sa'yo? Sige. Sige. Tuloy kayo. Wow, Kuya Efren. Ang ganda pa lang itong tinitirahan mo eh. Siguro, mahal ako pa mo rito. Hindi naman. Naka-aircon ka pa oh. Ito. Kasama sa renta yan. Bakit naman kailangan sa hotel ka pa tumira? Pwede ka naman mangupahan sa isang apartment o kaya sa isang maliit na bahay. Mas makakamura ka pa. Alam mo, Cecil, sa linya kasi ng trabaho ko, mapagabi, mapaumaga, pinupuntahan ako ng mga kliyente. Kaya ito napili kong lugar. Kasi mas madali nila akong hanapin eh. Tsaka isa pa, nag-iisa lang ako eh. Wala pa naman alam mo na. Ano? Paano ba sasabihin to? Wala pa nagmamahal sa akin. Kaya hindi ko pa kailangan ng malaking lugar. Walang mag-aalaga, di ba? Sayang hindi kita maaalagaan. Bulag ako eh. Alam mo, Cecil, sa katayuan mo yan, pagmamahal ang pwede mong pagkaloob. Lalaki nang bahalang mag-alaga sa'yo. Di, Kuya, pwede mong alagaan ang ate ko. At saka ate, pwede mo naman sumahin. Ano ka ba, boy? Puro kakalukuhan ah. Kuya, nakita ko kayo kanina sa park. Ang sweet-sweet niyo pa nga eh. Boy, tumigil ka na. Alam mo ate, kahit hindi ka nakakita, di-describe ko sa'yo ang itsura na. Mapunga yung mata. Okay.
matangos ang ilong. Cute siya, mabuli yung kutis niya. Kilala mo si Sylvester Stallone. Oo, paborito ko nga. Naku, kamukha niya yun. Ito naman, oh. Si Boy Talaga? naman. Oo, talaga. Totoo yun, ha? Puro kaya ata kalokohan mo. Ayan, Di kita niloloko. baka kabaliktaran yan, ha? Hindi. Hindi ba nandun yung siya? Paborito mo, di ba? Sige na. Babait tong kapatid mo, ha? Sinabi mo, Palabiro. malam ko nga lang. Pero hawig ka rin. Nino, Sinabi mo, si Sylvester, ano? Stallone? talaga? Stallone ba? Stallone. Yun. Hawig ka rin, ha? Paborito ko nga yan. Danny? Danny! 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 Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo, Danny? Danny! Danny! Bigyan niyo ko ng gamot. Bigyan niyo ko ng gamot ngayon! Yan! Yan! Bigyan niyo ko ng gamot ngayon! Bigyan ko ng gamot ngayon! Kailangan tumutan! Sorry na yung awa! Kailangan ko ng gamot! Bigyan ko ng gamot! Bigyan ko ng gamot! Bigyan ko ng gamot! Lan! Lan! Oh, may trabaho na para sa'yo. Pero isang general ito. Militar. Magkano? Eh di yung dati. Dave. Militar yan. May rangko. General. Mahirap na. Gusto mo? 1 milyon. Ano? 1 milyon? Naloloko ka na ba? Eh di papayag yun. Dave. Huling trabaho ko na to. Sabi mo sa kliyente mo. Kung ayaw niya, maghanap na kayo ng iba.
Alam mo, Dave, bilib ako dyan sa kaibigan. Bukod sa pagiging ambisyoso, aba matalino pa. Alam mo ba na ngayon lamang ako magbabayad ng 1,000,000 piso? Oo. Pero bakit hindi? Sa isang kondisyon lamang. Gusto ko siyang makilala. Dalhin mo siya dito. Oo. Dadalhin ko siya dito. Tutuloy na po ako. Boss, ang ibig mo bang sabihin, pumapayag ka sa halagang yun? Oo nga naman, boss. Napakalaking halaga nun. 1,000,000. Maraming salamat po. Dahil binigyan niyo ako ng isang lalaking katulad ni Efren. Sana po huwag siyang mawala sa akin. At sana din po huwag siyang magbabago. Lalong-lalo na ngayon na nararamdaman kong mahal na mahal ko siya. Ganun din ako, Diyos ko. Na sana huwag mawala sa akin si Cecil. Pinapangako ko sa inyo na pagsisilbihan ko siya at mamahalin kahit sa kabilang buhay. Efren? Payag na si Don Ismael Valdez na bayaran ka ng 1,000,000 piso. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan makilala ka niya. Teka, sandali. Mahirap yan. Paano pagkataas ng trabaho, patumba ako nun? Hindi pa ikaw na mismo nagsabi kailangan mo ng trabaho. 1,000,000. Ano, tatanggapin mo o hindi? Ikaw na mismo nagsabi, kailangan mo ng pera. Dahil kailangan ni Cecil ang operasyon. Papayag ka ba? Marami siya makukuha dyan kung ayaw mo.
Cecil, may maganda akong balita sa'yo eh. Sumulat sa akin ang magulang ko. At ibibigay na raw sa akin yung mana ko. Ganun ba? Hindi mabuti. Alam mo kung anong gagawin ko? Kakausapin yung doktor na gumagamot sa'yo. Sasabihin ko na ituloy yung operasyon. Para makakita ka na. Hindi, Efren. Masyadong malaking halaga yun eh. At saka nakakahiya naman sa'yo. Huwag mong isipin yun. Efren, gusto kong malaman mo na masaya na ako sa katayuan ko. Ang importante lang sa akin, nasa tabi kita. Yung alam ko na hindi mo ko iiwanan. Cecil, mahalaga sa akin na makakita ka. Matagal ko na pinagdadasal ito. Efren? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo eh. Pero gusto kong malaman mo na kahit hindi ako makakita, masaya na ako. Basta kapiling kita, masaya na ako. Huwag mo lang ako iiwanan. Ikaw mamatay ko kapag iiwan mo ako. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwanan. Mahal na mahal kita, Efren. Huwag kang mag-alala iyo. Mabuti nga sa lalo't madaling panahon na hindi ako sa ating operasyon. Makabago natin siya ngayon. Kaya umasok kang magtatagumpay tayo. Malaking tiwala ako sa ito. Alam kong gagawin niya lahat ng lumaka. Ito, hindi yung problema ang pera. Ang mga sa akin. Nakakita si Cecil. Thank you. Kaya nasabi ko sa iya, malaking pag-asa makakita mo ulit. Ano po, Dok? Ate mo, nakita ko na. Salamat sa Diyos. Oh, be prepared, ha? After 4 hours pa susundo kita para madala kang sa operating room. Sige po, Dok. Maraming salamat. Siyang makakakita na rin ako. Salamat naman. Boyet? Nasaan na si Efren? Bakit wala siya dito? Eh, may sinundo siya, ate. Kasi darating yung pinsan niya galing Bisaya. Sige, sabihin mo sa kanya na kapag natapos ng operasyon at naging matagumpay, sabihin mo sa kanya na siya yung gusto kong unang-unang makita. Oo, ate. Siya. Gusto ko na talagang makakita.
Pare, wag mo na yan. Relax lang. Dave, dala mo na yung balanse. Pinapasundo ka ni Don Valdez. Siya na rin mismo bibigay siya ng balanse.
Sino yan? Bakit ako, Kuya Efren? Sandali. Kuya Efren, pinasusundo po kayo ni Ate Cecil dahil hindi niya daw po patatanggal yung benda sa mata niya hanggat wala kayo rin. Gusto kong unang makita kapag natanggal na tong benda sa mga mata ko. Pinaliwanag ko na nga sa kanya. Ang sabi niya, pag nakakita ka na lang daw, saka natin siya puntahan. Basta ka lang, Iya. Okay ho, Doc. Tatanggalin natin ang benda mo, ha? Sige ho. Chang? Boyet? Janet! Nakakita na ako, Chang! Nakakita na ako! Chang, nakakita na ako! Doc, maraming salamat po. At nakakita pong muli ako. Hindi ka lang dapat magpasalamat sa akin, kundi kay Efren. Boyet, samahan mo ko kay Efren. Puntahan natin siya ngayon din. Gusto ko na siyang makita. Kuya Efren? Kuya Efren? Kuya Efren? Ate, bukas. Tara, pumasok na tayo.